tanan. Salamat sa Ginoo. San pa man sa inani nga situation, no? Sa mga diring, bindong inikamak na to, bukas na inikaman, no? Sa bata para may nagpadang bukas na daw diring. So salamat sa Ginoo kay tungod wala kini na imong babag, no? Nga wala kita nagpadayon diya sa pagpangalagad o pagsimba sa atong buhay. So karon kaponon, sa dili pa di ay nalimtan ako welcome di ay no si Nico. Ate sa pagpanimaon sa sanawila. Salamat sa Nico, I hope na padayon kita diya sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Ang karon sa pagsugod diya sa pagpamati sa mensahe sa Ginoo, kay tungod ang atong oras gamay na lang. So kini ayaw mo kabalaka kay dili man kay tataas mo wali kay mandas Pablo nagwali alas 3 sa hapon hangtod tunga sa gabi nga gi-record sa apps, no? Sa pagwali ni Pablo sa katao nga namati diya sa iyang pagwali masingan na ng Eutychus nga natagap, no? Nga natagap namatay. So salamat na lang kay tungod dunay tao nga gigamit usab sa Ginoo nga nabanhaw pag-usab-usab siya tawag si Eutychus. Dili ko pud nga gusto nga mo wali pareha kataas ni Pablo kay bisan kitang tanan mahimong Eutychus. So karon sa pagsugod diya sa pagpamati sa mensahe sa Ginoo atong abrihan ang matagusan nato nga Biblia sa Book of Joshua chapter 1 verse 8. Atong gikot ni kaganinan ni Pastor Katausan dito sa Bansalan o kini atong pagahisgutan. Joshua chapter 1 verse 8 atong topic nagahisgot kini the way to good success and prosperous life. Joshua chapter 1 verse 8 sa matagusang nga Biblia ato kining dunganan sa pagbasa. Joshua chapter 1 verse 8, the Bible says, today begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang Diyos magapanalangin siya nga pulong nga gibasa. Before kita magpadayon sa pagtuon, let us pray, magamputa. Amahan na mo nga langit no. Sa Joshua 1 verse 8, makita nato diri nga atong topic nga pagahisgutan, the way to good success and prosperous life. The good success and prosperous life can be measured in three ways. Kining successful o prosperous nga ginatawag butang, nagamisyon kini sa tulo lang ka butang. Una, health, no? Ug ikaduha kining wealth, ug above all, the spirit. Ang tao nining kalbutana nga makatmahimo nga motawag ta og successful ug nagprosper sa iyang kinabuhi, tulo lang ka butang, no? Kining health niya ug wealth ug above all, spirit. Kining tulo ka butang kung naangkon kini sa kinabuhi sa tao, labi na gyud kining bahandi, no? Kung muisgot gani tagbahandi sa kalibutan, pangitan kung dunay usa ka tao, dagag sakyanan, no? Dagag sa babalay, dagag yuta. Matawag na to na nga tao sa kalibutanon nga pag-measure, makaingon ta nga successful, di ba? Makaingon ta nga nag-prosper sa iyang kinabuhi. Dili pwede nga nay tao karon nga nagbaklay unya dili nindot og panimalay, unya ginatawag dili nindot og panuot, dili na to matawag ang tao nga successful o nag-prosper sa iyang kinabuhi. Nga naman usa sa butang nga maangkon sa kinabuhi sa tao nga matawag siya nga nag-prosper o nga ginatawag nag-success, kining wealth bahandi, no? Kining bahandi ingon ta nga grabe successful na gyud nga tao ba? Daghan na kay katangan, daghan na kayo mga usaban na kuyanan sa iyang kinabuhi. Karon sa Bible, ato kining isgutan ang panglantawon ni Jesus sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Kung nagalantaw ta sa tao, sa aspeto nining kalibutan sa kalibutana nga nagasukod kita nga ang tao matawag nato nga successful kung naay mga bandi. Karon sa panglantawon sa Dios, unsa bagyod ang kinahanglanon nga butang nga iyang maangkon aron mahimo nga matawag siya nga successful ug nagprosper sa iyang kinabuhi atubangan sa Dios. Isgutan nato una kining wealth, no? The material aspect of life. Wala may bawal ug ingon pa ni Sir Eric Pabingwit, ingon lagi nila ang dato lisod makasulod sa gingarian sa Dios. Diba? Ingon ni Sir Eric, pastor dili man bawal kung natay bahandi. Lisod man pud pastor nga kung mga lagad ta sa Ginoo, wala tay kwarta. Diba? Tama man pud. Kaya kung wala tay kwarta di tay tubig sa kanan, no? Tay kapaan diri. So kinahanglan usab kana
So wealth is not, sigingon pa ni Pastor ganina, wealth is not given for us to be rich, rather is given for us to be built. Kining mga bahandi, dili yun ni makahimo kanato o kaning sakto na, no, nga pagkadato sa iyang kinabuhi nining kalbutana. But, muhimo nga mubayad sa mga bayronon sa kurente, bayronon sa tubig. And then, kung ang tao nakaangko ni anang mga butanga, kumanjud ta tanto nga nakaangko nini, no, mga bahandi sa tong kinabuhi. Apan, ang Dios dunay warning sa matag usa nato nga kinabuhi. Nga ang tao matawag nato nga nakaangkol sa mga bahandi nga butang nining kalbutana. Si Jesus Christ na ay warning. The warning of the Lord concerning the money. Kaya ang wealth, mabutang man nato dira ang kwarta, di ba? Mabutang natong kwarta. Ang Ginoo nasa warning, nasa paybalong. No, ingon pa niya diri, do not love your money. No? Dili nato igugmaon ang atong kwarta. Salamat sa matag usa nga nadri karon. Kaya nga naman, sa ilang kinabuhi, ang ilang gigugma ang pagpangalaga diya sa Dios. Amen? Atong gigugma ang pagserbisyo diya sa Dios. Dili ang atong bandi. Daghang tao karon sa kalibutan nga gigugma nilang kwarta. Panahon sa panimbawon, asa nato makita? No? Sa mall. Asa pagyud na sa mga party-party. No? Nagigugma sa ilang kwarta. Apan salamat kita kay kita karon ania kay nagigugma sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang Dios do na say mga warning in 1 Timothy chapter 6 verse 6 down to 10. Og sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10 and then dito na basahon aron ita maglangan. Always remember who gives you wealth. Sa ato pong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Dios, kay naamon po yung mga Kristohanon nga nakaangkon og mga bandi, ba? Naamon po tayo na ilan nga mga tao nga Kristohanon nga nangalagad sa Dios nga nakaangkon mga bandi. Ingon ni Jesus Christ, we should always remember kung kinsang naghatag niya na. Kung nakaangkon tag bandi gikan sa Dios, atong hinumduman kung kinsay naghatag niya na. Ang tao kasagaran ang problema, nagalantaw sa mga panalangin nga nalang naangkon gikan sa Dios. How about the blesser? That's right. How about sa Dios nga naghatag niya na? And then ingon pa ni Nadri, do not money gives no complete happiness. Luod man. Kining kwarta dili ni makahatag og igok nga kalipay sa atong kinabuhi. Ingin ba? Daghan magdato karon nga problemado. Gusto mo kay mukaog gulay, no? Namang kay dato nga mamalit na lang ka ng mga sakot na tawag nga anak. Nay mga dato karon nga dili malipayon sa ilang kinabuhi. Nay mga dato karon nga muinom na lang sila, mugawa sila kay tungod mangita sila tinuod nga kalipay. Kay sa ilang sitwasyon, sa ilang pagkadato sa mga bandio nilang butang nga naangkon nila silang kinabuhi, dili pasakto ug igo ang kalipay nga ilang nabatunan sa ilang kinabuhi. Atong lantawon karon sa Biblia, no? Kining panlantawon ni Jesus sa atong matag usa nga kinabuhi kung unsa bagyod ang sakto ug igo nga ang tao matawag sa Dios nga nag-success ug nag-prosper sa iyang kinabuhi. Isgutan nato kining spirit, the spiritual aspect of life. Una, itong wealth, tulo mata ni sila, pero itong health, pero dili na lang. Kining spirit, the spiritual aspect of life. It is the most important aspect of life according to Mark chapter 8, 35 to 37. Kung atubangan sa tao, sa kalibutan, makatawag tang ang tao nag-success o nag-prosper kung doon na siya mga bahandi nining kalbutana. Atubangan sa Dios, kung kining spiritual aspect atong isgutan karon, kay tungod atubangan sa Dios matawag ang tao nga nag-success o nag-prosper siya kung midawat o mituo siya si kang Hesus sulod sa iyang kasing-kasing. Amen? Kay ang tao nga nag-success o nag-prosper espirituhanon atubangan sa Dios, una, kaibalo siya kung asa sa padulong inig-abot sa kamatayon. Amen? Ang tao ba nga nag-prosper espirituhanon atubangan sa Dios, ang tao nga nakabalo kung mamatay tawanon asa sa padulong. No? Ikadua, ang tao nga nag-prosper o nag-success sa iyang kinabuhi espirituhanon katong tawhana nga nakaangkon kung nakadawat sa kawasa.
Bisan bahandion ka pa nga tao nini kalbutana. Bisan ikaw pa tong tao nga daghan kay sakyanan, daghan kay panimalay, kwarta pa lang isa na ka kwarto. Pero kung wala inimidawat kang Hesus, sulod sa iyang kasing-kasing, wala ni tuo kang Hesus, nga may manluluwas kinabuhi sa tao, ug wala kabalo kung asa sa padulong, luyos kamatayon. Kawang kana, tubangan sa Dios. Nga naman, dili man mingon ng Diyos nga okay, Brother Romeo, nag-success ka, nag-prosper ka, kay tungod daghan kag bahandi sa kalibutan. Di man mingon ng Diyos, ana? No? Muhisgot lang ang Diyos nga nag-prosper o nag-success ang tao. Pumidawat siya sa kaluwasan ng himo ni Jesus dito sa krus. Sa atong matagos ang kinabuhi, kinahanglan hinumduman nato anunay. Bisan wala tay bahandi nining kalbutana, dili tatong tao nga dato nga tao. No? Grabe tay tao nga dato sa panahon ni Jesus Christ ngayang apostoles, disipulo ni Jesus Christ, si Luke. No? Arangan man ni. Kung miskot ka ni kay si Luke, physician man. No, doktor. Kung si Luke doktor, kung miskot ka ni tag doktor karon, ining kalbutana, kao na sweldo, kung nagsweldo. No? Unya si Luke usa ka doktor kaniadto. No? Anin unsay nahitabo sa iyang kinabuhi, naangkon na niya ang nindot nga sitwasyon sa iyang kinabuhi kung miskot kag wealth ani, financial na ani. Pagkaon ini mahutan. No? Pero unsa ang iyang gihimo sa iyang kinabuhi? Dili paigo og sakto ang iyang nabatunan, labi na sa iyang posisyon. Kung sa iyang gihimo, nangita pa siya og tinuod nga successful o prosperous nga kinabuhi. Unya misulod siya kang Hesus. Nganuman, ang tinuod nga successful o prosperous nga kinabuhi kung ang tao misulod siya kang Hesus. Okay? Muna ang gusto ipabot ni Jesus Christ, daghan magklaseng dato. Si Paul, Judge, Buko, no? Buko. Kung iskot sa nanay sweldo, pero unsay lang gihimo. Misunod kang Jesus Christ ang kay tungod ang successful o ganaposon nga kinabuhi, makabot na kung musunod siya kang Jesus Christ. Kung musunod siya kang Jesus. No? And then the spiritual success and prosperous life, nagamisyon po kini sa inyong pagpangalagad sa Diyos. Amen? Inasukod usab sa Dios nga matawag niya ang iyang anak nga nagsuccess spiritually. No? Kung siya nagaserbisyo ng mga lagad sa Dios. Mao kanang mga butang nga makapahimuot at ubangan sa Dios. Kanang butang nining kalbutana, mga bahandi nining kalbutana, wala kana nakahimo og igo nga makalipay at ubangan sa Dios. Nganuman, kay bisan naa na nila ang ginatawag bahandi, na kanila ang mga kwarta kabtangan sa kalibutan. Pero kung wala sila kaangkon sa kaluwasan, may mong walay bilib, may mong walay pulos, walang kinabuhi sa ubangan sa Dios. Sige mo sa Mark chapter 8 verse 6. For what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? Kung sa may pulos kinabuhi sa tao, kung ang tao pa lang matawag na ba ang tao tubangan sa Dios, kung nakaniya ang bandi, nakaniya ang kwarta, kung kana palang daan, ingon na ang Dios na success ka. No? Kung nagbase pa lang ang Dios sa materyalong butang ini kabutang. Apan wala gibasihan ang Dios. Wala nagabase ang Dios sa pagdangan nga moingon siya naka-attain ta good success and prosperous life. Nagabase ang Dios bisan pobre pa ta nining kabutana. Apan kung midawat kita og mituo kang susunod sa pagsigasi at ubangan sa Dios, naka-attain kita og successful og prosperous. Amen. Bisan ani kalapok ang atong sitwasyon karon, peaceful at ubangan sa Dios anuman. Ang alagad sa susunod sa Dios. Daghang tao karon nga ato sila makita karon. Ato sila makita karon. Bisan pag magnabara og hailak sila na kung wala sila mituo kang Hesus, wala nila hatagi ang ilang espirituhanon nga kinabuhi nga mao kini ang mulungtad hangtod sa kanluran at ubangan sa Dios. Kini si Joseph, balikan na itong Diyos, iwali mo ni Pastor. Sa panahon ni Joseph, sa wala pa niya nakampot o naangkon ang kanindot sa sitwasyon sa iyang kinabuhi, luyo sa mga pagsulay nga niabot sa iyang kinabuhi, nga nahimo siyang manager nga to sa Israel, sa ginatawag
sa panahon na si Pero nagpari. Angko sa taas na ranggo. Sa wala pa niya na ang una. Itawag ang Diyos na po kang Joseph, luyo sa mga pagsulay nga niabot sa iyang kinabuhi, gihulog sa balon, ibaligya sa iyang mga igsuon. Kanya na preso pa yun. Kabalo mo natawag yapon si Joseph na successful. Ano man, sa Genesis chapter 39 verse 21, the Bible says, "But the Lord was with Joseph." Ingon sa Biblia, nahimo nga successful o patawag nga nag-prosper ni si Joseph sa iyang kinabuhi. Nga naman, ang Dios nakiguban kaniya. Ang tao makaangkon og successful o ginatawag prosperous nga kinabuhi kung ang Dios kanunay nakiguban kaniya. Kanus aba makiguban ang Dios sa kinabuhi sa tao kung siya sigurado na nakaangkon sa Dios. Kaya nga naman, ang tao sa kalibutan, duha man ni kaklase, naman tayo. Ang tao nga wala midawat ng kaluwasan, wala midawat kang ito, nagpabiling anak siya, naman na asawan 8:44, mga tulay kalimod. Nalay mga tao nga assuming karon nga may sila anak sila sa Ginoo, sa kuang dawat kang ito. Anak ni Ginoo, sure dira. Wa ka ni dawat kang Kristo anak sa Ginoo. Ang tao nga ang Dios makikuban sa kinabuhi sa tao kung siya sigurado ni dawat. Gabi nindot kayo ba but the Lord is Joseph, balik-balik ko na ko ni ba. Dili na ko matawag si Joseph nga successful o nag-prosper. Luyo sa iyang mga pagsulay. Luyo sa mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Dili ko kaingon nag-success day. Nabay nag-success, nag-prosper sa kinabuhi nga gipreso. Nabay tao nga nag-success nga gilabay sa balon, gibaligya sa igsuon. Do you think nga nag-success si Joseph? Ngani nga time? Wala. Pero nahimo nga successful siya. Ituon ang Diyos. Right? Naangko niya ang tuod nga successful sa kinabuhi kay ang Diyos ang isuban. Man-an ato igsoon ni Gala. Ang tao nga ang Diyos nga nagiguban kaniya. Ang tao nga nakasigurado nga ang Diyos ania nagiguban kaniya kanunay. Mao nang tawhana nga nakaatay, nakaangkon good success and prosperous. Ingon diri, the spiritual stability is ladder of the good success and prosperous life. The measurement of spiritual stability, una, natay relasyon diya sa Ginoo. Natay relasyon sa Ginoo ba? Nga kinahanglanon sa atong pagpangalaga diya sa Dios, nga muhimo kita usa ka relasyon diya sa Ginoo. Ang tao makamugnag relasyon diya sa Dios kung siya sigurado nga nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ingon diri, sa ginaingon ko pa ganina, dunay the spiritual fathers, duhagit kabuk, the family of Satan and the family of God. Be sure that you are belong to the family of God. Siguraduhon gud nato nga sa atong kinabuhi nga ang Dios una bilong kita diya sa pamilya sa Ginoo. Timan-an ato igsoon ni Gala nga sa atong kinabuhi nining kalbutana atong siguraduhon nga naa na bata diya sa pamilya sa Dios. Naa ba na ta diya sa kamot sa Ginoo. Nga nakasigurado na bata nga nahimo natang kiniyalan nga anak sa Ginoo. Ang tao mahimong anak sa Dios kung isya mo ila kung mudawat sa kaluwasan ni gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ingon diri sa Biblia, fellowship with God, natay fellowship diya sa Ginoo. Una natay worship and prayer. No, Bible reading mo na nga kinahanglanon himuon sa kinabuhi sa tao nga ang tao na bilong diya sa pamilya sa Dios, nasa fellowship diya sa Ginoo, nasa relasyon diya sa Dios, nasa worship and in prayer and Bible reading. Kining tanang butang kung gihimo kini sa kinabuhi sa Kristohanon, matawag siya na successful, nag-prosper sa iyang kinabuhi. Nining kalbutana. Dili man dilinon kayo kitang butang, tubangan sa Diyos. Wala din na nagmatter ang Diyos butang. Wala nagabasi ang Diyos sa mga material nga butang, dining kalbutana. Ingon pagani ni former Justice Renato Puno, hindi man na usama na kapanultihon ni Kuya, ginakutang ko nato. Ingon pagani sa usan niya kapanultihon, if you lose your wealth, you lose nothing. If you lose your health, you lose only something. But you lose your spiritual aspect. You lose everything.
ang atong mga bahandi, kaangkon man tagpahandi ni kabutana. Siyempre nakaangkon og lunggo, no? Bahandi na gikan sa Dios. Kung nakaangkon ta niya ng mga butanga, ingon pagani diri, if you lose your wealth, you lose nothing, walay nawala sa tuwa. Wala po nawala sa tuwa kay wala mo naangkon. May nawala sa mga kay wala mo naangkon. Sa pamilya, wala mo ginawala sa mga. Pati among balay, wala man nawala kay pagbali na mo gidayungan man gyapon, ara gyapon. If you lose your wealth, ginayon ko pamurag, nali nawala ba? You lose nothing, walay nawala sa tuwa. If you lose your health, you lose only something. Wala man ang ato nga lawas nun nga magbati, you lose only something. But if you lose your spiritual aspect, you lose everything. Importante sa Diyos, di man na ito ito, di na ito nilugayon, di man na ito oras. Ang importante gayon, di man na ito, sa atong pagsunod siya sa Diyos. Kung gusto ka makakampot o lindot na successful o prosperous nga kinabuhi, ilha, gawata sa Diyos. Una, maangkon po mo ng mga butanga, good success and prosperous life. Muna nga lagat ka sa Diyos. Amen. Hindi man ka, huwag ta gusto ba nga ang tao mo appreciate na ito nga, uy, sila gusto nga nagkatay na good success, nag-prosper na ito, huwag man ta nag-ingon na nila, huwag man tayo ginatawag na nag-expect nga ang tao mo ingon na ito, anak, kundi ang atong gilauman, nga mismo ang Diyos mo ingon na ito, na nakatay na good success. Muingon lamang ang Diyos, anak, kung ang tao, langit pa. Okay? Muna ang gusto ipaabot ni Jesus Christ sa itong matagusan na kinatoy. Nasa atong pagpangalagad diya kaniya, dili na ito kalimtan. Ang Diyos, wala nagalantaw sa mga material. Kung ano man, walay material o financial nga butang na muluwas kinatoy sa tao. Ang muluwas sa espirituhanon nga kinabuhi, ang imong pagtuo o pagdawat sa lamang siya. Lambay naman na. Mawala ra nang magkaptangan. Pero kung sa imong kinabi, may tungong bidawat ka sa Jesus. Tubangan sa Diyos. Abot sa kamatayon. Luyo sa kamatayon. Kung nakaangkon ka sa kaluwasan, kung nakasigurado ka nga langit ang imong padulngan, nakasigurado ka nga ang kaluwasan imo nang naangkon, moabot ang kamatayon, ang Diyos sa langit moingon. You attain good success and prosperous life. And now, you can enter into the kingdom. Amen. Pindot kayo na. Pindot kayo nang ingon ta sa Diyos. Ang mga nagsaksita. Ingon ng Diyos, nakay sa Diyos sa ating bandi kang bili ng ingon ng Diyos, nakatay mo sa success and prosperous life. Kaya ano man, ingon ang Diyos na nagsakses sa sabta, hindi kita magtapos. Kung kita balik sa Diyos, sa ikaduang pagbalik sa Diyos, nangalagad sa Diyos. Amen. Nagbalik sa ikaduang pagbalik ni Jesus ba, nindot kayo nga, nagpadayon na kaya muntas sa pagpangalagad sa atong Diyos. Dili matamatay. So ang punto niini mga igsuon, igala nga, tinanglan nga sa atong kinabuhi. Dili na to, i-focus ang atong kaugalingon diya sa mga material nga utang. Ito nang una-unaan. Kung dili ang atong una-unaon, ang atong spiritual niya. Lord, sakto naman, Lord. Lord, sakto na ba nga moabot ang panahon, moabot ang kamatayon, moingon pagkasikuha ng good success and prosperous life na ang pinaangkon. Atong pukion, susihon ang atong kaugalingon. Kung gusto ka, ang Diyos matawag kanino na nagkatayin ka good success and prosperous life. Matagig bilog, ilog, spiritual. Mukman sa Diyos ang ating spiritual. Dili ang atong mga materialong utang, dili. Sa pagtapos, conclusion, just a good food is essential for physical health. We must nourish our spirit in order to stay healthy and grow spiritually. Remember, always success in wealth is good, success in health is better, but success in spiritual aspect is best. Ang tao nakaangkon, spirituhanon, successful, kung idawat, ito sa kalisod. Best na. Best ka na ng spiritual aspect na ito may dawat ng susugod sa ito. Iwangan sa ilo, best. Ang mga material nga butang mo ay bawan. Good na, tabangan sa ilo. Ang good na, tabangan sa ilo. Kung naaman, nakaangkong na niya nagikan sa Diyos. Pag kining spiritual aspect, isa kining pa
bilin po or best kayo nga tubangan. Mga close ta pinagis pagka-complete ang tapos. Amahan na mo nga langit nun, may kumaong tanan o Diyos. Kamok ka po pasalamatan Ginoo sa inyong mga mensahe. Sa mubo o Diyos na maka-minuto, amo ginunay, sultan ang inyong pulong. Nga o Diyos, wala ka nagabasi Ginoo sa mga material nga mutang nining kabutan. Wala ka o Diyos nagabasi Ginoo sa mga bahali nining kabutan. Kundili o Diyos, imong gibasihan ang among espirituhanon nga kinabuhi. Kung midawat o gituo ba kami sa imong kalwasan, itanyag dito sa Kristo. Tinaot ko, Amahan, nga kaming tanan o Diyos nga naminaw sa imong pulong karon nga nakaangkon kami Ginoo good success and spirit success and prosperous life Ginoo bitungod amo na kang nadawat sulod sa among Lord, i-bless ang matag usaman, padayon kag Dios makikuban kanila ang imong pulong o Dios nga kini magpabilin Ginoo sama sa giingon ni Pablo nga magpabilin o Dios sa among pahinumduman kung unsang pulong o Dios nga among namutanan makikan niya kanimo. And Lord, I pray amat padayon ka o Dios mag-grow Ginoo bisan pa man sa among espirituhanon Ginoo aspeto i-grow kami Dios Ginoo mahimo kaming malikpon kanunay sa pagpangalaga diya. Salamat o Dios sa tanan. Ginaot ko Dios nga maabot man ang kamatayon ingon nimo o Dios nga naka-attain kami good success and prosperous life. Muni kami sa pagtapos, dalayan kami Ginoo sa nakatapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Balik